the Game, balikan natin ang paghahanda ni Jeno Panganiban para sa isa sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Partner, bago pa man umakyat sa Mount Everest, ipinakita niya ang dedikasyon, disiplina at mental toughness na kailangan para sa matindi training na iyon. Mula sa physical conditioning hanggang sa strategic planning, makita natin kung paano inihanda ni Jeno ang sarili at kung paano ang parehong determinasyon ay makikita rin sa kanyang athletic journey dito, partner, sa Pilipinas. Ito ang kwento ng paghanda, sakripisyo at inspirasyon bago pa man simulan ng pinakamalaking adventure ng kanyang buhay. Magandang araw mga teammates. Welcome sa Beyond the Game with yours truly, teammate Paolo Salamatin. Ngayong episode makakasama natin ang isang Pilipinong handang hamunin ang tuktok ng mundo. Literally, siya ay isa sa iilang Pinoy na aakyat sa pinakamataas na bundok sa mundo, ang Mount Everest. Walang iba kundi si Gino Panganiban. Magandang araw sa iyo, sir. Good afternoon. Thank you for having me here. Bago tayo magsimula sa mga usapan natin, sir, pwede mo bang ibahagi sa amin kung paano ka napunta sa pagiging mountaineer? Siguro ako noon, 2016, third year college. Naghahanap ako ng something new sa life ko. Kasi I'm coming from a computer science background eh. Oh, nice. So gusto ko ng out of the tech side. Naghanap ako ng nature. So yun, kasi mga friends ko, napapansin ko, ganda ng mga profile picture nila sa Facebook. Tapos, so dahil doon? Sige, invite nyo nga ako dyan. Yun, doon na ako napasama. Oh, so nagsimula lang sa curiosity. Curiosity talaga. Tapos naging for fun, tapos naging hobby mo na. Yes. So, pwede mo ba ibahagi, sir, yung mga unang mga bundok na inakyat mo? At anong pakiramdam ba? Ano bang pakiramdam nung una mong akyat mo? Sobrang hirap talaga kasi walang naman nag-guide sa akin eh. Kung iisipin ko sa Mount Calamitan, Batangas. Mount Calamitan, sa Nasugbu. Init pala umakyat sa bundok. Tapos sleeveless lang ako. Wala akong masyadong dalang pagkain, tubig, towel lang, drawstring bag. So, para sa akin, napakahirap ng experience na yun. Pero nung narating ko yung tuktok, wow, grabe yung fulfillment na na-accomplish ko tong hike na to. Grabe yung pinagdaanan ko nung mga panahon na yun. So, sobrang fulfilling talaga. Very surreal talaga. No? Yes, yun talaga yung lagi kong naririnig din sa mga umaakit ang bundok at saka yung mga mahilig sa nature. Yes. So, ano ba yung sir, speaking of, sabi mo, pinakamahirap mo, ano ba yung pinakamahirap na naakyat mo na bundok? Pinakamahirap ko so far is nung nag-decide na ako mag-akyat ng Mount Everest, nag-start ako ng training last year. Inakyat ko yung 8th highest mountain in the world. That's Mount Manaslu, 8,163 meters. So, yun yung first time ko sa 8,000 meters na elevation. That's almost thrice ng Mount Apo high sa Philippines. Almost thrice, and doon ko na-experience yung death zone na tinatawag nila. Oh, okay. So far, yun yung pinakamahirap ko. Ayun. With that being said, no, sabi mo kanina, meron kayong mga sinasabing parang ritual. May mga ritual kayo na ginagawa bago Pero bago tayo pumunta dyan, paano ba yung nagiging mental toughness nyo, your training nyo? Siyempre, hindi madali ang pag-akyat ng bundok. Since 2016, you've mentioned earlier, 2016 ka nag-start up until now. Paano ba yung naging mental toughness dito, yung training sessions ninyo para sa ganitong klaseng hamon? Siguro dito sa Philippines, Sir Paulo, nasa tropical setting tayo. Talagang kakaiba yung trail dito sa Pilipinas kasi yung gubat, yung wildlife, talagang ma-train ka talaga. And meron ding mga bundok sa atin na you would have to climb for several days din. So, andun yung
planning ng gamit, yung planning ng food, Yun talaga yung pinakamahirap. shelter. Oo. So, doon nahahasan na ako dito. Doon naman, yung training naman sa high altitude mountains, natitrain na naman ako sa oxygen level ko. Tapos, yung length ko doon sa bundok. Tapos yung pag-adapt ng katawan ko doon sa elevation, tsaka yung tagal. Dun, going back to my question, dun sa kung ano yung mga superstitions or mga ritual na ginagawa. You mentioned earlier, may mga ginagawa kayo, sabi mo kanina. Yes, so dun sa Nepal, no, majority of the population there, mga Buddhist, Oo. Hindu, ganyan. So meron kami tinatawag doon na puja, na we would pray to the gods and ask for safe passage to the mountain. So may offering kami. We would accept blessing then from the Lama na let this be a safe and peaceful expedition. Actually, may mga napanood na rin ako mga ganyang movie. Hindi ako Buddhist na, pero parang I still want to respect. Oo, respect. We still have to respect. Yes, kasi hindi ka naman taga doon, di ba? Visitors lang tayo dun eh. Visitors. Ano naman yung mga bagay na hindi alam ng mga karaniwang tao tungkol sa pag-akyat ng Everest? Siyempre marami yan. Marami rin naririnig ng mga positive, mga negatives. Yes. All of that, ano yung mga kailangan natin malaman? Ang Everest talaga ay yan ang mountaineer's dream. So, unang-una, hindi madali umakyat sa high altitude. Ibang-iba ang hiking sa high altitude mountaineering na kasi gagamit ka na ng mga crampons mo, ropes, and other equipment. So, ibang-iba na. And it's not, a walk in the park. We would have to stay there for more than 2 months. Diba? So, and siguro to address lang yung common misconception na kanyari, sabi mo, may positive, may negative. May negative din na nagsasabi na they're just doing this because, they have money. Pero, pag nasa expedition ka, you would meet people na they are sponsored. They worked hard for it. Etong taon to, gusto talaga nilang umakyat na expedition. Alright, Sir Gino, bago ang lahat, gusto ko lang malaman kung gaano na ba or handa na ba ang isang Gino Panganiban na umakyat ng Mount Everest. Paolo, I can confidently say na handa na ako. And I've been planning this since last year. I've been talking to my fiancé about it, and I've talked to my parents about it. Nakuha ko na yung blessing nila. And natapos ko na yung training climb ko. At first, medyo may doubts ako. Kasi nakakatakot eh. Of course, yeah. May percentage ng death rate sa Everest. So, doon pa lang natatakot na ako. Pero passion ko to, pinaghandaan ko, pinaghandaan ko. And papalapit na ang panahon ng pag-akyat. So, inisip ko na lang para sa bayan. Diba? Yun na, handa na ako. Ngayon naman, teammates, itutuloy namin ang usapan sa ating episode na tatawagin nating Shot Clock. Sir Gino, sa ating Fast Talk peg, no? May mga nakahanda ako ditong set of questions na sasagutin nyo lamang ito sa loob ng 60 seconds or 1 minute. Pag after nun, hindi tayo nakaabot, tapos na ang oras. Okay. Sir Gino, handa ka na ba? First time ko, pero ready na. Huwag kang kabahan. Chill lang to. Light lang ang Okay. questions natin dito. 1 minute, start. Kung may isa kang hiking superpower, ano yun? Di nawawala ng oxygen. Anong mas mahirap, umakyat ng bundok o bumangon na umaga? Bumangon ng maaga. Anong mas okay sa pag-hike? May kasama o wala? Para walang paghintay. May kasama. May kasama, okay. Sa sunod natin, kung gagawa ka ng isang hiking movie patungkol sa buhay mo, anong title nito? Top of the world. Alright, anong mas exciting, sunrise or starry night? Sunrise. Kung may isang pagkain lang na pwedeng kainin sa base camp, ano ang dadalhin mo? Daging na bangus. Bakit? Favorite. Bakit
mountain climbing ang tawag kung madalas naman lumalakad lamang tayo paakyat? Kasi umakit tayo ng mountain. Ayun. Last question. Peak or climax? Climax. Enjoy the journey. Ayun. So maraming salamat, Sir Gino. No? Oy, Time's pasok na up. Pasok tayo sa 1 minute. Maraming salamat, Sir Gino, sa oras mo today. And makabuluhang oras natin, yung pag-usap natin. So marami ako natutunan. Marami tayong nalaman dito mga teammates. So meron ka bang gustong pasalamatan, Sir? Salamat po salamat sa mga sponsors ko. And sa mga sponsors ko, maraming salamat. Sa mga nagdadasal, sa mga nagbibigay ng support, salamat sa inyo. Kung wala kayo, di kami makakayat ng climbing partner ko. Thank you. Tuloy-tuloy ang pag-pray niyo sa amin sana hanggang makaakyat at makababa ng safe. Ayun. And we're hoping talaga na makapunta sa taas at makababa ng safe. Maraming salamat, Sir Gino, and good luck po sa expedition niyo sa Mount Everest. Ngayon naman, teammates, no? Maraming salamat sa panonood at magkita ulit tayo sa sunod nating kwentuhan dito lamang sa Beyond the Game.